pinapakalat na naman itong si Sara Duterte eh, na kapag tatamaan na raw po yung Office of the President, ipapatigil daw po yung investigasyon at control daw po ni Pangulong Bongbong Marcos ng gobyerno ni PBBM yung narrative. Saan naman humuhugot si Sara Duterte dito ng mga pinagsasasabi niya? Pinatigil ba ni PBBM ang investigasyon dyan sa flood control scam? Parang wala akong nabalitaan na pinapatigil niya. Kasi ang kwento niya, malapit na raw pong matamaan itong Office of the President kaya pinapahinto na yung investigasyon. Nasaan? Narinig niyo na ba yan? Hindi ko narinig yan. Baka sila lang nakakaalam o baka fake news na naman nila yan. Panood ko muna sa inyo itong video. Tapos, may mga sinasabi pa siya dyan sa Marcos Resign Rally. Gawin na lang daw po ni PBBM yung kanyang trabaho. Wow! Ma'am, nagpapatawa ka ba? Si PBBM, uutusan mo na gawin ang trabaho niya? Ikaw tong vice-presidente na walang ginagawa. Tapos sasabihan mo si PBBM na gawin ang trabaho niya? Isang malaking excuse me dyan, ma'am. Manalawin ka muna dyan, ma'am. Tingnan mo. Sino ang hindi nagtatrabaho? Sige, lapagan niya kayo ng accomplishments. Nagpapatawa ka ba dyan, ma'am? Anyway, sige, pakinggan mo na natin itong sinasabi niya. Nakakatawa ito eh. Kapit kayo ha. Merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Ano yun? Meron bang pinatigil si PBBM na investigasyon? May pagkontrol sa kwento. Nasaan? Ano yung kwento kinontrol? At sa pagkakaalam ko, until daw ang ICI umuusad sa kanilang investigasyon. In fact, ang bilis nga eh. Umuusad dyan. Ano yung tinutukoy ng investigasyon dyan na may tatamaan na raw po? Kaya pinapatigil na. Ginagawa nyo na naman ng fake news. Wala na kayong maibato sa administrasyon, kaya gawa ng fake news para makakuha kayo ng simpatsya. Ang mga DDS naman, pinaniniwalaan itong sinasabi ni Sara Duterte kahit hindi totoo. May nabalitaan ba kayong pinahinto na investigasyon? Ano yan? Bakit puro motherhood statement? Bakit puro generic statement? Bakit hindi makapag-cite ng example itong si Sara Duterte sa sinasabi niya na pinapahinto na ang investigasyon dahil tatamaan na raw po ang Office of the President? Nililibing daw po. May nilibing na bang kwento? May nilibing na bang investigasyon? Hindi ko alam yan. Baka kayo alam ninyo. O baka si Sara Duterte lang ang nakakaalam dyan. Ano pinaghuhugutan niya dyan? May isa pa. Ito. O nasa News 5 din ito. Basahin ko na lang ha. Sabi niya, tingnan nyo yung DNA niyan ha. Ayaw niyan umalis ng pwesto. Si PBBM ha. Bakit siya aalis sa pwesto? Inagaw niya ba yung pwesto na yan? Hindi. Unang-una, hinanal siya ng 31 million Filipinos para maging presidente. Super majority. Karamihan ng mga Pilipino, ibinoto siya para maging presidente. Bakit hindi aalis sa pwesto si PBBM? At ano yung sinasabi mong DNA dyan? Kinukumpara mo sa tatay niya na magma-martial law at hindi aalis, mag-extend na mag-extend si PBBM. Kaya kine-question mo yung DNA. Ang paniniwala niya, mag-i-stay si PBBM dyan kahit matapos na yung kanyang 6-year term. O, hindi maganda. Diba? Ikaw ka-coffee na nakikinig, mas gusto mo si Marcos mag-extend, diba? Ako din, mas gusto ko mag-extend. But, hindi mangyayari yan. Dahil nasa konstitusyon na tanging 6 na taon lang. Bakit may ganyang narrative na naman si Sara Duterte na pinapalabas niya, sasabihin niya na ayaw umalis niyan sa pwesto? Para magalit ang taong bayan. Umaangkla sila doon sa narrative na magma-martial law. Dahil ayaw umalis ni PBBM sa pwesto, iyan niyo naman ang ibig sabihin ng martial law. Negatibo ang dating yan. At ayaw ng tao sa martial law. So pinapalabas ng kampo ng mga DDS ni Sara Duterte na magkakaroon ng martial law. Para manatili si PBBM sa kanyang pwesto. Ka-coffee, mga DDS, hindi totoo yan. Si Presidente mismo nagsabi, ayaw niya yan. At irerespeto niya ang konstitusyon. Malinaw na nasa konstitusyon yan na 6 na taon lang siya at walang re-election. Bakit gagawa niyo ng kwento? Para magalit na naman ang tao sa presidente. Uy, huwag naman ganun. Wala kayong ibang maibato, kaya gawa kayo ng gawa ng kwento para magalit ang tao sa presidente. Ito, simpleng opening statement lang yan. O, tingnan nyo, yung DNA niyan ha, ayaw niyan umalis sa pwesto. Maganda nga kung hindi umalis eh. Bakit? Gusto niyang umalis agad ngayon para siya ang pumalit. Dahil nakalagay sa konstitusyon, ang vice-presidente ang papalit.
once na mag-resign ang presidente, matanggal ang presidente, or may incapacity ang presidente, walang kakayahan na mamuno, tulad ng pinapalabas ni Harry Roque. O, sino makikinabang? Hindi siya. Excited na umalis si PBBM para siya ang pumalit. Ay nako, Sara, tigilan mo kami dyan. Para kay Vice President Sara Duterte, and I quote, pointless call, end of quote. Pointless call ang panawagang magbitiw sa pwesto si President Bongbong Marcos. Yun nga simpleng tanong bakit aalis siya? Maganda yung ginagawa niya. Kayo lang ang hindi nakaka-appreciate, kayo lang ang hindi matanggap na maganda yung ginagawa ng administrasyon. Kaya gustong-gusto ninyo umalis para kayo ang makinabang. Bakit siya aalis dyan? Di pinabayaan niya yung taong bayan kung umalis siya dyan. Alam mo kung bakit mapapabayaan ng taong bayan? Mapupunta ang Pilipinas kay Sara Duterte na alam natin na tamad, na alam natin hindi nagtatrabaho ng maayos, na alam natin binaldas ang confidential funds. Hindi kawawa ang taong bayan kapag siya na may hawak. Di ba? Common sense. Tapos gusto mo umalis ang presidente. Pointless daw. Mga DDS, makinig kayo. Sabi ni Sara, pointless yung panawagan ninyo na mag-resign si PBBM. Itigil niyo ng kakarali nyo. Makinig kayo sa amo ninyo. Pointless daw. Stop na sa rally nyo. Kasi pointless naman daw yan. Ayan, tama. Ito umano ang dahilan kaya ang hiling niya sa Pangulo ay gawin ang kanyang trabaho kahit alam niyang hindi naman umano ito ginagawa. Wow. Si Sara Duterte, sinasabihan ng presidente, oy, gawin mo yung trabaho mo. Kahit alam kong hindi mo ginagawa. Paano niya gagawin? Kung ikaw mismo naniniwalang hindi niya ginagawa. Ang ganda-ganda ng ginagawa Pero para sa'yo, hindi niya ginagawa yan. Nagpapatawa ka ba, ma'am? Sabi niya, never ask him to resign. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Si dating Pangulong Marcos Sr. Ilang taon yun naging Pangulo? Tanong ni Vice sa kanyang press conference ngayong Martes, October 14. Patay na yung tao. Hinalungkay mo pa, hinalungkat mo pa. Mas gusto ng taong bayan yan, manatili si PBBM. Mas lalo kayong iiyak. Bakit ibinibigay ninyo yung ideya na yan na manatili sa pwesto si PBBM? What if mangyari yan? Which I think hindi naman mangyayari. Personal take ko yan Hindi mangyayari yan. Pero kung mangyari yan, iiyak kayo lalo yan. Diba? Lalo kayong iiyak yan. Bakit hindi ka na lang manahimik at maghintay ka ng 2028? Subukan mo yung taong bayan kung gusto ka pa rin. Dahil kung gusto ka pa rin maging presidente, gusto ka maging presidente sa 2028, iboboto ka ng mga yan. Maghintay ka. Diyan magkakaalaman kung talagang gusto ka. Huwag yung mamadaliin ninyo, patatalsikin ninyo ang presidente para kayo agad umupo. Sinong gahaman sa kapangyarihan yan? Sino ang sabik na sabik sa kapangyarihan? Kayo yan. Nakakaisang taon, 2 taon pa lang si PBBM dahil akala ninyo, weak leader, gusto nilang patalsikin. Weak ang presidente, yan ang tingin ninyo Sige, kaunting sundot lang yan magre-resign yan Sige, mag-rally tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Pondohan natin yung maisog rally na yan. Dahil kaunting sundot lang natin kay Marcos, weak yan, magre-resign yan. Jackpot agad si Sara Duterte dyan. Kasi siya nauupo nagkamali kayo. In-underestimate ninyo ang presidente. Ang baba ng tingin nyo kay PBBM Kala nyo weak napahiya kayo ngayon. Anyari, nakulong si Kibuloy. Weak pa yan Pakalawa, nakakulong si Digong. Doon pa sa pinaka-aayawan niyang kulungan, ang International Criminal Court o ICC. Doon pa talaga ang ayaw na ayaw ni Digong yan, dalhin siya sa ibang bansa. Pero anong nangyari? Yung tinitingnan ninyong week, during his administration, napakulong si Digong sa ICC. At nabigyan kahit papaano ng hustisya yung mga biktima ng tukhang. O sino ngayon ang weak? Sino ngayon ang napapahiya? Pwede kayo. Okay, maghintay kayo sa 2028. Kung kayo gusto pa ng tao, mananalo kayo. Pero as of the moment, hindi magre-resign ang presidente dahil maganda po yung kanyang ginagawa.